siyang maganap sa amin. Sa pagtawag mo, maraming beses na tumakbo. Ngunit ngayon ay susunod, ngayon ay tutugon. Sama-sama sa pagtuwid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Sa iyong mandato na humayo, salita mo ang sandatang baon ko. Di mapapano, dahil siguradong ikaw ang kaligtasan ko. Ngayon ay susunod, ngayon ay tutugon. Sama-sama sa pagtawid, saan man dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Hindi makikinig sa sinasabi ng mundo, tanging ang tinig mo ang magiging gabay ko. Hindi makikinig sa sinasabi ng mundo, tanging ang tinig mo ang magiging gabay ko. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangan mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangan mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangan mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. A pleasant Monday evening. Today is August 18, 2025. Our crossover moments online devotion is ongoing from 7 o'clock in the evening from Monday to Saturday. And simply, crossover moments are our sacred moments or our turning points. And God is calling each and every one of us to experience a new beginning. Just like the Israelites, they passed through the Jordan River into the promised land. And in the book of Joshua, God is calling us also to cross over into His promises as of today.
Indeed, crossover is not always in the comfort zone. You may pass through tough times, rocky roads, and even hit the rock bottom. But take heart, God is always our guiding light. God is our renewed strength. God is our way out. And most importantly, God is our crossover. Hallelujah. Glory to God. Ate Evelyn here, sharing and joining with you the word for today. And before that, let's all bow down our heads for a prayer. Father, we thank you so much once again for this wonderful evening, the privilege that you have given us to study your word. Thank you for the power of the Holy Spirit, not by might, not by power, but by your Spirit. Move mightily in our midst, O God. And Father, those who are joining us right now online, we thank you so much that everybody will be receptive into your word. We give you all the praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. And this August, our theme is crossover, and we will be discussing right now the topic moving from weakness to strength. And our scripture is Isaiah 40, verses 29 to 31. And let me read it for you. Verse 29, He gives power to the faint, strengthen the powerless. Verse 30, even youths will faint and be weary, and the young will fall exhausted. Verse 31, but those who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Praise God for the word of God. Kung papaano ang kabanatang ito ay patungkol sa mga Israelita mula sa pagkatapon sa kanila. Ang mensahe ng pag-asa at kalakasan ay tumutukoy sa lahat ng nagtitiwala sa Diyos, na mula sa kahinaan patungo sa kalakasan. At sa ating paghintay sa Kanya, Siya ay gumagawa sa ating buhay, hinuhubog sa paraang nais niya para sa atin. Ang paghintay sa Panginoon ay hindi nangahulugan na wala na tayong ginagawa. Ibig sabihin, tayo ay gumawa, tayo ay kumilos, at ang mga hindi natin kayang gawin ay pagkakatiwala natin sa ating Panginoong Hesus. Nangangailangan ng pagtitiyaga na marahil sa tingin natin ay hindi umaayon sa mga panahon ng Diyos o paraan ng Diyos. Ang ating mga nais ay maaring naaantala at bahagi ng pagtitiwala sa kanyang mga pangako, bagamat hindi dagli ang nakikita, ay ang magtiwala at maghintay. Bagaman minsan ang kasagutan ay di natin lubos na nauunawaan. Tayo ay napapaalalahanan ng talatang ito na ang biyaya niya ay sapat sa pagpapanibagong sigla kung tayo'y titingin lamang sa Kanya. Ito rin ay magiging susi ng tagumpay sa mga hamon, sa buhay at panibagong yugto ng ating lakbayin at mga pagtawid. Hindi rin nangahulugan na maganda lagi ang dulot ng mga kahinaan, kundi lumilikha ito ng pagkakataon upang mahayag ang kapangyarihan ng ating Diyos. Amen. Sa pagkilala ng ating mga kahinaan ay hindi nangahulugan ng ating karupukan. Amin po, ulitin ko po yun. Sa pagkilala ng ating mga kahinaan ay hindi nangahulugan na ito'y ay ating mga karupukan, kundi pagkilala na ang bawat isa ay may limitasyon, we have weaknesses, at magiging totoo lang tayo sa ating mga sarili. Let's just be honest to ourselves. Let's accept our weaknesses at hindi yan failure. Amen po. Ibig sabihin, tinatanggap natin na tayo ay mga limitasyon sa buhay na hindi natin kaya lahat. May mga limitasyon. Amen po. This means that when people acknowledge their limitations or weaknesses and turn to God, His strength will manifest in and throughout, allowing God to work in His way and time. To wait upon the Lord means, 1, to trust, 2, anticipate or asahan, umasa. Number 3,
hope in Christ's time and plan. How to wait? Paano tayo maghintay? Ulitin natin, to trust or magtiwala, rooted in understanding, nakaugat sa pagkaalam about God's character or katangian ng ating Diyos. We can find rest. Bakit? Paano? Because God is sovereign. He is in control of every situation. And God's character is faithful. Hallelujah. And His promises are steadfast and trustworthy. He is all-wise. He knows what is for us, and He knows what He is doing. And what is God's love? God's love, there is security. Unwavering love that accepts us the way we are. It means to overcome our fear. That is God's love. Perfect love casts out fear. Amen. And what means to hope? Umasa. Ano ibig sabihin po nun? To watch Him do the extraordinary and perform miracles. To expect Him to fulfill His promises. And if He said He is, so is He. If He says He will do it, He will perform it. To listen for guidance and direction is the next move. That's only the time that your weakness will turn into strength. Ulitin ko nga po yun. To listen for guidance and direction for the next move, that's only the time that our weakness will turn into strength. One more time. To listen for guidance and direction for the next move, that's only the time that our weakness will turn into strength. Hallelujah. So praise God, tayo po ay manalangin. Maraming salamat muli, O Diyos, sa natapos na aming pagninilay-nilay na iyong salita, na ikaw ang aming kalakasan. Despite of our weaknesses, you are our strength. Lord, we pray right now for those who are joining with us online, sa mga kapatiran, O Diyos, na nabibigat ang lubha, yung mga parang wala na silang pag-asa sa mga dala-dala nilang mga kapigatian, kabigatan sa buhay. Panginoon, mangusap ka ngayon sa kanila na meron at merong pag-asa, lumapit lang sila sa iyo, O Diyos. At hanggang may Diyos na sinasabing may Diyos at wala nang iba, there is always hope. There is always trust. There is always security. There's always deliverance, O Lord God. Panginoon, sa mga nasugatan, emotionally, Lord God, you are our healer. Father, we ask right now for the power of healing, for the power of deliverance, for the power of breakthroughs, O Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Father, we give you all the praise, the glory, and the honor, for you only deserve such praises. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. Kapatid, before we go, ang sasabihin ko sa iyo, embrace your crossover right now. God bless everyone. Good night and have a good rest.